Hi guys! Welcome back to our channel! Kwento ko lang, bumisita kasi kami sa mother-in-law ko, tapos nahiya ako makigamit ng kusina. Kaya sa electric kettle ako nagluto. May dala kami. Happy yan! You like it? Oh my gosh, yan yung thumbs up niya guys. Pasado! Okay, so ganito yung electric kettle namin, wide mouth. Hindi na kami bumili ng bago. Ito na rin yung pang-sterilize namin kasi yung gamit ng baby. And here are the ingredients for the oatmeal lugaw. Oatmeal, kahit anong klase, basta plain. Kayo nang bahala at instant, whole, rolled, quick cook, or iba pa. Sa tubig naman, basta distilled siya, wag mineral. Wag rin purified. Ang daldal ng bata na yan. Kinabahan pa ako kasi baka ayaw niya kasi may luya. O ayan, kinuskus ko pa for ASMR. Nilagyan ko ng luya kasi gusto ko na siyang ma-expose sa iba't ibang lasa. Kaya one thumb lang para hindi naman siya mabigla. Ay nako, nagugutom ako nung niluluto ko to. Kasi naisip ko yung goto na may laman loob pa. Tapos may garlic bits pa. Tapos may coke pa sa tabi. Oh, nagutom ka rin? Damay-damay na to. Ma-music sa labas kasi may fiesta. Ang ingay. Pero masaya. Uy, ang challenging pag walang chopping board. Sige, kaya mo yan, girl. Yung one thumb na ginger, baka literal na maging thumb. Lol, joke lang. Please follow and subscribe. Kasi mahirap magpatawa. Lol, sorry, hindi na mauulit. Itong butter, unsalted yung kinuha ko. Kasi hindi ko pa hinahaluan ng sugar and salt yung food ni baby. Hoy, dumikit! Bilisan, bilisan, baka masunog! And then, pag tunaw na yung butter and medyo sauteed na yung ginger, add 125 grams ground chicken. Isautay naman yung chicken. Charot, isautay talaga. Pwede naman gisahin. Gisahin naman yung chicken until maging white siya. Inad ko na pala yung oatmeal agad kasi gusto ko siyang nakatoast. Char, oh may ganun pang nalalaman. Wala lang for additional flavor profile. Charot! Nakakapagod maghalo. Tapos, pag toasted or brown na yung oats, lagyan na ng water. So, ito yung portion ng oats and water. 1 part oats equals 3 parts water.
Alalay lang din sa heat kasi pag sobra, pag tumatalsik na, pinapatay ko. Then, haluin ng haluin ng haluin. Haluin! Wow. Para di masunog yung ilalim. Tapos, okay lang yan kung sa umpisa feel mo malabnaw. Hindi tayo napasobra ng tubig. Kasi mamaya i-absorb niya pa yan eh. Trust the process lang tayo, guys. Tapos pag luto na lahat, ganito yung itsura niya. Puti na yung chicken and malapot na ng konti yung oats. Iniwan ko pa for 15 minutes nakatakip para mas ma-absorb niya yung tubig at maging lugaw talaga yung consistency. Like this. Tsaka ko siya inilipat sa containers. Tinikman ko nga kanina eh. Ang sarap! Kahit walang asin. Dal-dal talaga ni baby girl. Batch 2. So, for 2 days na meal ito, plus breastfeed. O, hindi sakto. Pala, ito yun. Ang dali lang pala. Ayos! Ito naman yung ingredients for Saba pancakes. Sobrang dali lang nito gawin. Tapos pwede mo pang palit-palitan yung fruits. Pwedeng mango, pwedeng apple, pwedeng nga ring pere, at iba pa. Ayan, kung kailan hindi kailangan buo yung gitna ng itlog, tsaka maganda yung pagka-crack. Magaling. Guys, ang hirap buksan. Dami kong reklamo, no? Reklamo is life. Gagawin, pero magre-reklamo muna. Joke lang. Di ko lang kasi naalam ano yung sasabihin. So, sobrang tagal ko mabuksan yung flour. Ayun! Finally! Wala akong pang sukat. Tansya-tansya na lang. Huwag niyo po akong awayin pag di talaga 2 tablespoon to ah. Char! Itong saging naman dapat lakatan to eh. Kaso puro green pa sa grocery. Hilaw pa. Buti na lang may saba dito sa bahay. Ay, grabe yung pancake. Nag-amoy maruya. Ang sarap. Hoy, buhat bangko. Dito na naman nga tayo. Medyo matagal akong naghahalo. Di ko na naman alam ano yung sasabihin. Magrereklamo na lang ulit ako, no? Ano ba ito? Nakakapagod. Buti na lang nagustuhan ni Ru yung mga food. Worth it yung pagod. Ito na, ipa-fast forward ko na. At baka kayo naman yung magreklamo. Dagdagan ko ng water kasi malapot. Konting-konti lang kasi mabilis siyang lumabnaw. Ang umisip ng isang patak ay may kurot sa singit.
Itong oatmeal, hindi naman talaga kailangan. Dinagdag ko lang kasi maarte ako. Lol, joke, kasi masustansya ang oatmeal. Good for the heart. Itong butter, hindi ko sure kung mas okay ba kaysa sa margarine kasi paminsan, nababasa ko, mas okay ang butter. Tapos, minsan, nababasa ko naman na mas okay yung margarine. Kayo alam nyo ba? Pa-comment naman. Ito pala, may isang part na sunog kasi parang kanina ko pa napapansin na may portion na mas mainit yung kettle. Kaya third try is the charm. On-off nyo na lang yung kettle para di masunog. If same yung kettle nyo sa amin. Tapos, ikutin agad yung pancake para hindi sunog. Kaya third try is the charm. Hindi na nasunog. Ayan, nakuha ko na yung technique. Dapat pag umiinit na yung kettle, patay-patayin. Tapos palamigin onte, tsaka buksan ulit. Tapos ikot-ikutin yung pancake para hindi masunog. Ayan, ang ganda na. Tapos pinatay ko para maluto na lang siya sa natirang init para hindi masunog. Ayan, ang ganda na ng itsura. Ayun lang guys, sana may na-learn kayo sa vlog. And if nag-try din kayo magluto sa kettle, ikwento nyo rin sa akin, comment lang. Thank you guys, see you in my next video. Bye!